Tayo po ay nagbabalik sa DepEd Teleturuan. Sa ating pagpapatuloy, atin namang paghahambingin ang mga fractions. Sa paghahambing ng mga fractions, tayo ay gagamit ng mga simbolong greater than, less than, at equals. Kung tayo ay maghahambing ng similar fractions, kailangan lamang na ikumpara ang mga numerators nito. Halimbawa, ang 3/4 ay mas malaki sa 1/4 dahil ang 3 ay mas malaki kaysa sa 1. Kung tayo naman ay maghahambing ng dissimilar fractions, kailangang alamin muna natin ang kanilang least common denominator o LCM. Ito ay maaaring makuha gamit ang cross multiplying. Halimbawa, upang paghambingin ang fraction na A over B at C over D, ito ay ilalagay natin sa ayos na A times D over B times D at C times B over D times B. Halimbawa, ang denominator na D ay imumultiply natin sa numerator na A. Ang denominator na B ay imumultiply natin sa numerator na C. At ang denominator na B at D ay imumultiply natin sa isa't isa. Kung gayon, ang BD ang LCM ng dalawang fractions at ang AD at CB ay maaari ng paghambingin dahil ang dalawang fractions ay pareho na ng denominators. Ngayon, paghambingin natin ang fractions na 2/5 at 1/4. Gamit ang cross multiplying, ito ay ilalagay natin sa ayos na 2 times 4 over 5 times 4 at 1 times 5 over 4 times 5. Matutunghayan natin na ang kanilang denominators ay parehong may kasagutan na 20. Sa makatuwid, ang kanilang LCM ay 20. Dahil dito, ang kanilang numerators na lang ang ating ikukumpara. Kung gayon, ang 2 times 4 is equal to 8 ay mas malaki sa 1 times 5 is equal to 5. Sa makatuwid, ang fraction na 2 over 5 ay mas malaki sa fraction na 1 over 4. Pagmasdan ang larawang ito, makikita na ang 2/5 ay mas malaki sa 1/4. Ngayon naman, paghambingin natin ang mga fractions na 1/6, 3/5 at 2/4. Gamit ang cross multiplying, hanapin natin ang kanilang least common denominator o LCM. Ito ay ilalagay natin sa ayos na A times D times F over B times D times F at C times B times F over D times B times F at E times B times D over F times B times D. Halimbawa, ang numerator na 1 ay imumultiply natin sa denominators na 5 at 4 over 6, imumultiply naman natin sa denominators na 5 at 4. Sa kasunod na fraction, ang numerator na 3 ay imumultiply naman natin sa denominators na 6 at 4 over 5 times denominator na 6 and 4. At sa panghuling fraction, 2 times denominator na 6
and 5 over 4 times denominator na 6 at 5. Matutunghayan natin na ang kanilang mga denominators ay parehong may kasagutan na 120. Kung gayon, ang kanilang LCM ay 120 at ang kanilang numerators na lang ang ating pagkukumparahin. Para sa fraction na 1/6, ito ay may numerator na 1 times 5 times 4 is equal to 20. Para sa fraction na 3 over 5, ito ay may numerator na 3 times 6 times 4 is equal to 72. At para naman sa fraction na 2/4, ito ay may numerator na 2 times 6 times 5 is equal to 60. Dahil ang 72 ay mas malaki sa 60 at ang 60 naman ay mas malaki sa 20, sa makatuwid, ang fraction na 3 over 5 ay mas malaki sa fraction na 2/4 at ang 2/4 naman ay mas malaki sa fraction na 1/6. Pagmasdan ang larawang ito, makikita na ang fractions na 3/5 ay mas malaki sa 2/4 at ang 2/4 naman ay mas malaki sa fraction na 1/6. Kaugnay nito, ang fractions na 3/5, 2/4 at 1/6 ay nakaayos ng decreasing order o mula sa pinakamataas na halaga ng fraction hanggang sa pinakamababang halaga ng fraction. Narito ang isang suliranin na may kaugnayan sa paghahambing at pagsusunod-sunod ng mga dissimilar fractions. Si Aling Rosie ay bumili sa palengke ng 1/2 kilong karne ng manok, 2/3 kilo ng isda, at 3/4 kilo ng bigas. Alin sa mga pinamili niya ang may pinakamagaan na timbang? Alin naman ang may pinakamabigat na timbang? Iayos ito sa increasing order o mula sa may pinakamababang value ng fraction hanggang sa may pinakamataas na value. Ang kasagutan para sa suliraning ito ay ating tatalakayin sa susunod na episode ng Math, DepEd Teleturuan. At dito po nagtatapos ang ating talakayan para sa unang module, ang paghahambing at pagsusunod-sunod ng dissimilar fractions. Sana po ay mas nalinang ang ating kaalaman at kasanayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng DepEd Teleturuan. Ako po muli si Anthony Rivera. Maraming salamat at magandang gabi.